bantayan mo yung kapwa mo na mapunta sa mabuti. May sinag ng pag-asa hanggat may malasakit sa isa't isa. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Siyam na taong gulang na batang babae, patay sa dengue. Bilang ng mga namatay ngayong taon, 3 na ang detalye abangan. Bangkay ng lalaking hinihinalang salvage victim na hukay sa plantasyon ng pinya sa Pulumulok, South Cotabato. Tutukan! Lalaking nangikil umano sa isang bus company, tingklo sa entrapment operation sa Sultan Kudarat. Maiingay na mufflers, pinatanggal at sinira sa harap ng mga pulis. At tampok ang Timpuyog Festival ng Kiamba, Sarangani Province. Magandang hapon, Sok Sargen. Kami po ang inyong mga patrol ng Pilipino na babalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Dengue alert kapamilya, patay ang isang 9 na taong gulang na batang babae dito sa Jensan dahil po sa bagsik na naman ng dengue. Sinubukan pang isalba ang buhay ng grade 3 pupil sa tulong ng blood transfusion. Pero dahil mabagsik umano ang strain ng dengue virus kahapon ng madaling araw, bumigay na ang katawan ng bata. Narito ang report. Labis-labis ang paghihinagpis ng pamilya Cadiente sa pagkamatay ng 9 na taong gulang na batang si Elena Kim Cadiente. Namatay si Kim sa intensive care unit ng isang pribadong ospital dito sa Jensan matapos tamaan ng mabagsik na dengue virus. Kwento ng kanyang tiyahin na si Devi, Huwebes pa lang noong nakaraang linggo, napansin na nila ang lagnat. At dahil hindi pa rin nawawala ang lagnat, pina-admit na agad ng pamilya noong Sabado ang grade 3 student na si Kim. Pero noong Martes, ipinasok sa intensive care unit ang bata. Start na siya magka-fever, mainit na siya. Tapos Saturday na siya nadala sa hospital. Inadmit siya ng Saturday. Sinubukan pang isalba ang buhay ni Kim sa tulong ng 8 bags ng type O na dugo. Pero kahapon ng bandang alas 4 ng madaling araw, bumigay na ang katawan nito. Hindi rin kasi umaakyat ang platelet count ng bata. Sunday agad parang blood transfusion na siya. Tapos parang hindi nag-improve yata. Ibinahagi ng pamilya Cadiente ang kanilang kwento para magpaalala sa iba pang mga magulang na huwag magkumpiyansa sa lagnat ngayon. Matindi talaga ang dengue virus daw ngayon. So sa mga parents, kailangan talaga dobleng ingat yung mga bata, especially pag kailangan siguro dapat talaga naka-lotion, yung mga mosquito repellent lotion or laging naka-long sleeves or naka-pajama, naka-pantalon. Ayon sa City Health Office, si Elena na ang pangatlong namatay dahil sa bagsik ng dengue. Ang nangyari kasi sa history ng mga pasyente, they visit the hospital at 12, 13, 14 days. Kasi ang dengue is 14 days lang eh. Patuloy silang nagpapaalala sa publiko na nariyan lang ang dengue at mas nagiging mabagsik pa ito. Sa Jensan, kumpirmadong may dengue virus strain 3 at dengue virus strain 4 na. Kaya kahit sinat lang, huwag itong baliwalain. Hindi siya nakikita, parang nag-hibernate lang muna siya. Pero at the end of the day, pag napunta na siya sa danger zone, tsaka pa nag-overwhelming yung dengue. Kaya late talaga yung diagnosis. Payo ng mga doktor, may mga paraan para mapuksa ang dengue. Hanapin ang mga malinis na stagnant water sa inyong bahay. Tingnan ang inyong mga water container at silipin kung may kiti-kiti ito. Ugaliin ding maglinis ng paligid para iwas lamok. Paalala natin sa ating constituents na ang dengue is nandyan lang, just around the corner. Day 1 fever. Huwag niyong ibaliwala yung sinat, no, yung bang, ay parang mainit ang katawan ko, rehydrate agad. Maraming orisol sa health center. Sana i-access nila yon. Mag-standby sila sa bahay.
Kasi good for 8 hours naman yung iba. Pero meron naman tayong sachet na good for 1 drink. So you can ask free yun. Noong nakaraang taon, higit sa 2,000 kaso ng dengue ang naitala sa City Health Office at 20 sa mga ito ang namatay at karamihan ay mga bata. Ngayong 2017, 2 buwan pa lang pero higit 400 kaso na ng dengue ang nai-record ng City Health Office at 3 na nga ang kumpirmadong namatay sa bagsik ng dengue. Arestado ang isang umano'y extortionist sa ikinasang entrapment operation ng mga pulis at militar sa Maguindanao. Miyembro umano ito ng isang grupo na nangingikil sa isang bus company na biyaheng Cotabato City. Napapatrol si Francis Canlas. Sa kulungan ng bagsak ng dispatcher na si Jerry Ibrahim matapos matiglo sa entrapment operation na inilunsad ng pinagsanib na puwersa ng mga pulis ng Isulan at Maguindanao, 601st Brigade, 1st at 2nd Mechanized Battalion. Miyembro umano si Ibrahim ng isang extortion group na nangingikil sa Husky Bus Tours. Ayon kay Police Senior Superintendent Raul Supiter, Provincial Director ng Sultan Kudarat Police, noong Enero, nagpadala ang grupo ng extortion letter sa Husky. Ngayong Pebrero, nagdiman ang grupo ng 1 milyong piso at kapag hindi raw na ibigay ang pera, susunugin o bobombahin nila ang unit ng Husky. Agad na ikinasa ang operasyon kahapon ng hapon sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Mabilis umanong kumagat sa pain si Ibrahim pero tigas sa pagtanggi ang sospek. Ako nagahingi, sir. Yun lang, utos lang yung sa akin, sir. Utos lang yung sa akin. Yun na hindi ko alam sino yun, sir. Pero nagkapunta lang yung sa terminal namin. Siyempre, dispatcher man ako, sir. Kahit yung mga cargo na galing abroad, nagkatanggap din kami. Sa terminal na halos lumaki at hindi naman umano nasangkot sa illegal na gawain si Ibrahim, ayon sa kanyang kapatid na si Fatima. Breadwinner umano ng pamilya ang kanyang kapatid, kaya hindi na rin ito nakapag-asawa. Kaya nagulat kami, sir, nung narinig namin ito nangyari sa kanya. Nagulat talaga kami, sir. Lahat kami doon nagiyakan kasi alam namin na walang kasalanan ito, walang ginagawang masama, sir. Sinampahan ng kasong extortion ang suspect at kampante ang pulisya na matibay ang hawak nilang ebidensya. The one who received yung extortion money, no? Yung pera na hiningi nila. So, kumbaga red-handed siya. So, how come na siya ang tumanggap ng pera na wala siyang alam na mayroon pa ng extortion? Yun ang isang question na mahirap niyang sagutin. Nakatutok naman ngayon ang investigasyon ng mga pulis sa mga kasabwat ng sospek sa pangingikil. Kaninang grupo, although mayroon kaming diyan kung sino, but then we have to finalize, no? I-ascertain talaga natin yung grupo. Kasi it appears na mayroon siyang kasamahan. Kasi mayroon siyang mga kasama kahapon na tumakbo. No? So in fact, kasi daylight sa nung magkaroon ng entrapment. Sa ngayon, hindi pa maiugnay ng Sultan Kudarat Police kung may kinalaman ang grupo sa panununog ng bus sa South Cotabato at mga heavy equipment sa Sultan Kudarat. Francis Canlas, ABS-CBN News. Natagpuan sa malawak na plantasyon ng pinyahan sa Barangay Polo sa Pulumulok, South Cotabato ang bangkay ng isang lalaki na inilibing ng hindi pa nakikilala mga sospek. Ayon sa mga pulis, posibleng 2 araw nang ibinao ng bangkay ng biktima bago pa ito nadiskubre kaninang umaga. Narito ang report. Naglalakad bandang alas 8 kaninang umaga sa bahaging ito ng pineapple plantation dito sa Barangay Polo sa Pulumulok, South Cotabato ang magkaibigang field maintenance na sina Joylene at Girlie nang mapansin nila ang hukay na ito sa waterway ng plantasyon. Kinabahan sila lalo pa nang may masangsang na amoy. Sabi ko, ano ba ito? Parang iba ito, sabi ko sa kanya. Tapos, ginano niya sa ibabaw, sir. Tapos ang baho, galing na sa yung baho, mabaho talaga. Agad ding pinagkaguluhan ng iba pang mga trabahante at residente ang lugar. Si Roberto nagulat sa nakitang bahagi ng katawan ng tao. Lain magbaho ang arang area. Gituslok naglagaraw, tapos baho man pagkuan nila. Tapos gikot-kot nila, nakita nila ang tuhod, tapos na tao man di ay. Gi-report nila sa Kapitan Dre sa Maligo. Agad din silang tumawag ng tulong sa barangay at agad ding nakapagresponde ang mga pulis sa pinagdududahang salvage victim. Paghukay nila, nakita nila yung parang tuhod ng tao, yung
parang paan ng tao. So, nag-stop sila, nag-report sila sa atin. Tapos binirify nga natin dito. So, allegedly, inilibing na tao doon sa hinukay nila. Walang bakas ng dugo sa crime scene kaya duda ng mga pulis, hindi lang iisa ang suspect. May traces naman na posibleng four-wheeled vehicle ang ginamit na sasakyan ng mga suspect para ilibing sa lugar ang biktima at itago ang krimen. Posible talaga yun kasi ang magkagawa nito is 2 or more na tao. So, naghukay pa kasi, so hindi kaya ng isang tao yun. Malawak ang plantasyon, kaya kahit may security guard, hindi rin nababantayan lahat ang lugar, lalo na sa gabi. Actually, may mga security guard din dito, but sa ganitong season kasi hindi harvest yung pineapple, so ang guard nila nagpo-focus doon sa about to harvest na ng mga pineapple. So dito, pagka ganito yung mga labor lang, yung naglilinis lang yung pumupunta dito. Nagtamo ng 2 tama ng bala ng baril ang biktima sa likod at may 1 tama naman ito sa dibdib. Naaagnas na rin ang bangkay nito. Nananawagan naman ang mga pulis sa mga may nawawalang kaanak na makipag-ugnayan sa kanilang istasyon. Inilibing talaga siya, mga 2 feet siguro ang lalim. So sinadya talaga na ilibing, hindi rin na sinabi na tinapon lang siya doon sa isang lugar. So intentionally, inilibing talaga yung... Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga pulis para mabigyan ng katarungan ang brutal na pagpatay sa biktima. Susunod na, grupo at individual na nasa likod ng iligal na sugal sa rehiyon, hahabulin na ng mga pulis at kilalanin ng filmmaker ng Jensen na unti-unti nang gumagawa ng pangalan sa film industry. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Sergeant. Atensyon sa ating mga motorista, kung kayo ay nagmamaneho ng motorsiklong open pipe, maghanda na ng 6,000 pesos na multa. Sakaling kayo po ay mahuli ng Mobile Patrol Unit, pero pwede pa naman kayong pagbigyan. Magpa-TOP ka o magbayad ng multa at magbayad ng multa o tanggalin ang maingay na tambutso at sa harap ng mga pulis, sisirain nyo ito. Narito ang report. Naglunsad ng police visibility ang Mobile Patrol Unit ng General Santos City Police Office dito sa Buayan Highway. Target nila ang mga motoristang may mga traffic violations. Agad na impound ang motorsiklong ito dahil ang nagmamanehong driver walang maipakitang lisensya at wala ring maipakitang rehistro ng motorsiklo. Halimbawa, nakahold kami ng motor, pinipicturan talaga namin, sir, para may report din kami. Kung sakaling mayroon silang reklamo, hindi sila makadeny kasi napicturan namin yung mga open pipe nila. Baka kasi sir kung minsan mayroong mga tao din na, ba't mo ako hinuli na hindi naman ako open pipe, ganyan. So siyempre, picturan namin sir para mayroon din kaming ebidensya. Pero hindi lang pala ito ang misyon ng Mobile Patrol Unit sa highway. Pati kasi ang mga motorsiklong naka-open pipe, target din pala ng kanilang operasyon. Ang driver na ito, sinita ng mga pulis dahil nagmamaneho ng motorsiklong maingay ang tambutso. Pero pinapili siya ng mga pulis, magpa-TOP at magbayad ng 6,000 pesos na multa o tanggalin ang muffler niya. Dahil walang pambayad sa multa, napilitan siyang tanggalin ang kanyang muffler. At sa harap ng mga pulis, sinira ng driver ang kanyang open pipe. Ang driver na ito, walang helmet, walang lisensya at naka-open pipe pa ang motorsiklo. Kaya imbes na magpa-TOP, tinanggal na lang niya ang maingay na tambutso at sinira din niya ito sa utos ng mga pulis. Na-dakpan lang dito yun, sir. Nakaka-lisensya? Wala dito, sir. So, wala ka kabalo nga, bawal lang, open pipe? Wala dito, sir. Ayon sa Mobile Patrol Unit, pinagbibigyan pa nila ang mga driver sa first offense. Pero pag second offense na, wala na umunong pakiusapan pa. Pagtanggal ay bakit kailangan sirain talaga, sir? Para hindi na talaga nila magamit, sir. Kasi hindi natin alam, pag tinanggal, pinadala mo sa kanila. Pag wala na namang pulis or wala naman manghuli sa kanila, ibabalik na naman nila, sir. O siyempre wala din, di ba?
Kaya paalala ng mga pulis sa mga motorista, magmaneho ng maayos at mas maganda kung ngayon pa lang tanggalin na ang mga maiingay na muffler dahil mas hihigpitan na raw nila ngayon ang panghuhuli sa mga pasaway na motorista na lumalabag pa rin sa batas trapiko sa ilalim ng Land Transportation and Traffic Code. First nga, nahuli namin sa kanila, kung mayroon silang mga initial violation, ititupihan. Then, kung regarding nito sa open pipe, siyempre, mas malaki ang penalty talaga nito kung implement ang TOP, bibigyan na lang namin ng privilege. Kung hindi sila pag hindi natatanggal yung open pipe nila, diyan titupihan namin. Pero pag another chance na, second chance, pag gumawa naman sila uli o mahuli namin na open pipe naman yung motor nila, diyan talaga TOPihan namin. Maraming local government unit na sa SOCSARGEN ang nagpapatupad ngayon ng mas pinaigting na kampanya kontra modified mufflers. Sa Surala, South Cotabato, nasa 70 open pipes ang sinira gamit ng pison. Ginawa ang pagsira sa harap ng mga residente, mga traffic enforcer at mga opisyal ng bayan. Habang sa Tupi, South Cotabato, naka-impound din ang mga motorsiklong may open pipes. Paglabag kasi ito sa kanilang Municipal Ordinance No. 644. Habang sa Tacurong City, daang-daang modified mufflers din ang kinumpiska ng lokal na pamahalaan. Ngayong wala na sa laban kontra droga ang mga pulis, nakatutok na sila ngayon sa pagsawata ng iba't ibang krimen. At ang isa sa pinaka-epektibong panlaban ay ang Oplan Sita sa mga kalsada. Target ang mga carnapper at mga hold-upper na madalas gumagamit ng nakaw na motorsiklo sa krimen. Napapatrol si Chayta Bunaway. 10 oras na ng gabi pero may mga pulis pa ring nagbabantay dito sa Philam Road sa Barangay Fatima. Bahagi daw ito ng tinatawag na Oplan Sita. Kasama ng tropa ng Police Station 7 ang mga volunteer rescuer ng barangay. Ang police visibility gabi-gabi ay nakakatulong para maibsan ang bilang ng krimen dito sa kanilang area of responsibility. Ang ginagawa namin, na-plug down kami ng Oplan Sita sa mga motor at the same time nawawarningan yung mga kulang ng mga dokumento na nila. Pinapara ang mga nakamotorsiklo at ine-inspeksyon ang mga minamanehong sasakyan. Wala namang nakikita ang problema dito ang ilang motorista na tulad ni Eugene. Kinisa kay para yung ang mga mga laing good mga mataha pod ba sa mga biyahe-biyahe god, mga karnap-karnap. Target sa Oplan Sita ang mga kriminal na madalas gumagamit ng motorsiklo sa paggawa ng krimen kabilang ang mga hold-upper at carnapper. Sa dami ng mga may motorsiklo ngayon, marami na rin ang nabibiktima ng carnapping. At ang mga nakaw na motorsiklo ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng krimen tulad ng hold-up. At the same time, makukuha pa namin yung walang dokumento, i-hold na base mahulog na karnap. Kung ganun ng sistema, walang pakita nga dokumento, kahit papilis man na kanang tinatawag na expire na, may lisensya man, kung wala mapakita, i-hold on namin siya, i-interrogate namin eksakto para malalaman namin kung nasaan bandang area. Ngayong wala na sa laban kontra droga ang mga pulis, mas tututukan nila ang pagsugpo sa krimen. Sila na ang nakatoka sa paghuli sa mga riding in tandem at mga gun for hire. Karnapper, kanang mga siyabo, kanang tinatawag na yung gun for hire, at least masagasa natin dito sa highway kung tayo ay masipag din tayo mag-check point sa ila. Bukod sa paglaban sa krimen, mas palalakasin din ang kampanya kontra ilegal na sugal na ayon sa records ng General Santos City Police Office, higit 20 na ang naaresto sa lungsod dahil sa ilegal na sugal. Chayta Bunaway, ABS-CBN News. Maraming kababayan na natin ngayon ang mahihilig o nahihilig po sa paggawa ng short films. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang mga taga-Jensen dyan. Kilalanin natin ang isang filmmaker na naghaharap o nahaharap man sa hamon, hindi nagpapapigil sa paggawa ng kanyang sariling pelikula. Napapatrol si Francis Canlas. Ako po si Alan Filuteo, isa po akong filmmaker mula po sa SOCSARGEN. 3, 2, 1, action! Hilig ng mga Pinoy manood ng pelikula, mapabata man o matanda, dinadala kasi tayo ng mga kwento sa isang bagong mundo. Ito rin ang paraan ng nakakarami upang makapag-relax at makatakas ng panandalian sa realidad ng buhay. Napalit-palit ba ako? No! Why? When I was a child,
out of curiosity, nanonood po ako ng mga pelikula. Mahilig po kasi ako sa fantasy. Noong dekada 70, buhay na buhay ang pelikulang Pilipino. Pero sa pagsulpot ng mga bagong henerasyon ng filmmakers na sinusulong ang galing ng Pinoy, dahan-dahan muling bumabangon ang film industry ng bansa. Kasi pag once nakagawa ka na ng storya mo, nakabuild up ka na ng mga stories mo, so kailangan ipipitch mo siya sa mga mentors mo. Pag hindi nila matanggap, so uulitin mo na naman hanggat sa malalaman nila na okay na yung pelikula mo, and then go shoot. Kaya naman tulad ni Alan na patuloy lang sa paggawa ng mga pelikula, dapat raw wag sumuko ang mga nangangarap na maging filmmaker na tulad niya. Sa lahat po ng mga filmmakers po, mga aspiring filmmakers, ang paggawa ng pelikula is hindi madali. Pag once na sa loob na po kayo ng industriyang pelikula, sana po, let your success be the noise. Huwag na po yung masyado ng mataas ang tingin sa sarili mo, porque nakagawa na po kayo ng pelikula. Sa likod ng bawat pelikula ay ang dugot pawis ng direktor, cameraman at iba pang bumubuo ng movie crew. Nais lang ng mga filmmakers na mabigyang halaga at makilala naman ang kanilang pinaghirapang obra. Sa YouTube madalas lumalabas ang kanyang mga short films at may ilang indie filmmaker na ang nakakapansin sa kanyang mga gawa. Ito ay kwento ng pagmamahalan at pagpapatawad ng isang babae na nasasaktan pero patuloy na nagmamahal at nang magdesisyong sumuko dahil sa sakit. Saka naman ipinakita ng lalaki ang kanyang pagsisisi sa pagkakamali at humiling na tanggapin siyang muli. At dahil mas nanaigang pag-ibig, nagkabalikan ng dalawa at pinatunayang love is sweeter the second time around. Francis Canas, ABS-CBN News. Susunod na ating silipin ang masayang pagdiriwang ng Timpuyog Festival sa Sakyamba, Sarangani Province. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Soc Sergeant. Mas bumuti na po ang panahon ngayong araw dito sa Soc Sergeant kumpara kahapon. Tuluyan na ring humupa ang tubig baha sa Purok 8 sa Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province ngayong araw. Bagay na ipinagpapasalamat ng mga binahang residente doon. Napapatrol si Francis Canlas. Kung abot tuhod ang baha kahapon dito sa Purok 8, Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province, ngayong araw, tuluyan ang humupa ang tubig baha at natuyo na ang maputik na lupa. Nagpapasalamat si Mang Francisco dahil balik normal na ang buhay nila. Dili na mo bakpar, mayo na siya. Kung muulan, mo nang bakpar, tungod na ilang gibuhat nga kuwan sa tulay pero babag naman sa uwas, untar babagi. Mayo na dagan sa tubig siya. Kami po gapuyo, mayo na po. Kahapon kasi, binaha ang ilang kabahayan dito matapos umapaw ulit ang Buayan River. Dahil sa magdamagang ulan nitong Huwebes ng madaling araw, inakala ng marami na tataas pa ang tubig baha. Dahil lumakas ang pagragasa ng tubig sa Buayan River, pero kagabi pa, unti-unti na itong humupa. Sinisingil na ng mga residente dito ang pangakong relocation site ng lokal na pamahalaan. Ang problema lang, sabi ni Aling Maribeth, walang kasiguruhan ang kanilang kabuhayan doon. Balik sa dati, ang buhay, okay lang. Balik na niya ako sa dati. Kuya-kuyawa raman po may kumagbaha. Layo mag-gayot to. Hindi man gud may kapamuhig hayop dito. Diri okay man gud may diri gud kay pareho buhian na ang mga baboy, panghikot lang. Ya dito dili man siguro may kabuhig hayop dito. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto pa rin ang buntot o tail end ng cold front. Nakakaapekto pa rin ang amihan kaya aasahan pa rin ang mga pag-ulan. Pero hindi tulad nitong Huwebes, mahihina hanggang sa katamtaman na lang ang mga pag-ulan at hindi na ito magtatagal. Possible hanggang weekend. Depende na rin kung yung position niya. Kasi pag high pressure kasi, tulad nung last a few days, malamig lang at saka malakas ang hangin. Kasi iba yung position noon. Kasi pag high pressure kasi, sinasabi natin na good weather. Pero pag yung ano naman niya,
Yung sa boundaries naman niya, meron din dong mga cloud formations nagdadala ng ulan. So, pag ganyan-ganyan lang yung position niya. Dahil mas maganda na ang panahon ngayong araw, balik normal na ang biyahe ng mga eroplano sa Jensen Airport. At balik normal na rin ang mga nasuspending klase kahapon sa South Cotabato. Francis Canlas, ABS-CBN News. Habulin ang mga nasa likod ng iligal na sugal dito sa rehiyon. Ito ngayon ang direktiba ni Police Chief Superintendent Cedric Rain, ang Regional Director ng Police Regional Office 12, para sa lahat ng estasyon ng pulis o hepe ng estasyon ng pulis sa buong rehiyon. Bahagi na rin ito ng kanilang giyera kontra illegal gambling. Narito ang report. Malinaw ang utos ni Police Regional Office 12 Regional Director Police Chief Superintendent Cedric Rain sa kanyang mga Chief of Police. Habulin ang nasa likod ng mga illegal gambling operations sa buong rehiyon. I have directed lahat ng units na itigil nila lahat yung illegal gambling sa area nila in whatever form, no? At makipag-ugnayan sila sa mga local chief executive. Kaya nararamdaman na ngayon ang kaliwat ka ng operasyon kontra sugal. Dito lang sa Jensen, higit 20 na ang arestado sa inilunsad na mas pinaigting na kampanya kontra illegal gambling. Sa Pulumulok, South Cotabato naman, kahit simpleng pagtutong its lang, hindi na pinapalagpas ng mga pulis. Focus is dun sa illegal gambling, motorcycle, sa traffic. Pero bakit nga ba hindi mawala-wala sa mga Pinoy ang magsugal? Para kay Mang Ralph na aminadong tumataya ng last 2, sino ba naman ang hindi maiengganyo kung tataya ka ng 10 piso, 700 pesos agad ang pwede mong mapanalunan? Patad lang last to. Oh, kana usahay. Kana mo patad makaglas to? Ay, kanang sobra ra man gud sa akong income nga kwan masig makatsambahan pero di man pud yo permente. Si Mang Al naman ay isang habal-habal driver. Ang premyo din sa last 2 ang nakakaakit sa kanya para tumaya. Mas malaki daw ang panalo kung 4D ang tatayaan mo. Anong nagataya mo kag last 2? Lingaw-lingaw lang. Basi malay mo, gawas ang imong numero. Di na extra money. Pero saan ba sila tumataya? Sabi ni Mang Ralph, sa tabi-tabi lang. Sa mga driver, pampalipas oras lang ang pagtutong-its o kahit ang paglalaro ng hantak. Pero para sa ilang driver na tulad ni Mang Jeffrey, wala raw problema kung manghuhuli ang mga pulis. Tuloy lang yan, sir, para malinis yan natin na sugal na yan. Mas magiging abala ngayon ang mga pulis sa paglaban sa krimen, pero kaakibat din ito ang giyera kontra sugal. Sinabi pa lang last year na kasama na dito sa illegal gambling yung illegal drugs ay kasama na yung illegal gambling doon. So meron talagang directive sa kanila, no, na itigil nila lahat ng forms of gambling dito at we have to observe the no-take policy. So ngayon, para sa mga pulis, anumang klaseng sugal basta illegal, magiging target na ito ngayon ng kanilang operasyon. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE ng tamang pasahod para sa mga manggagawang papasok sa February 25 na isang special non-working holiday para sa paggunita ng 31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa Proclamation number 50 na inisyo noong Agosto 2016, iiral ang mga kaugnayang patakaran na dapat sundin ng mga employer sa Sabado. Una, no work, no pay para sa mga empleyadong hindi nagtrabaho. Pangalawa, tatanggap ng karagdagang 30% ng kaarawan sweldo ang mga papasok sa trabaho. Pangatlo, tatanggap ng karagdagang 30% ng hourly rate ang mga empleyadong nag-overtime. At tatanggap ng mga karagdagang 50% ang mga empleyadong magkakansela ng day off para pumasok sa Pebrero 25. Sa mga nagpaplano namang pumunta sa Lake Cebu ngayong weekend at subukan ang tallest zipline sa Asia, suspendido pa rin po ang operasyon ng Seven Falls Zipline hanggang ngayon. Ayon kay Cesar Sulit, ang Senior Tourism Operations Officer ng South Cotabato, dumating na ang bagong kable para sa zipline at ikinakabit na ito ngayon. Posibleng matatapos ang paglagay ng bagong kable sa susunod na linggo at inaasahang balik normal na ang operasyon ng zipline sa susunod na weekend. Pwede pa rin naman mag-enjoy ang kagandahan ng Seven Falls at pwede rin pong gawin ang eco-tourism adventure. Bida ang turismo ng Mindanao sa katatapos lamang po ng 24th Travel It Tour Expo na inorganisa ng Philippine Travel Agencies Association. Ang SOCSARGEN kasi ang itinampok ng Mindanao sa Philippine Pavilion 2017 Travel and Trade Expo na ginanap
kamakailan sa SMX Convention Center sa Maynila. Pinalakpakan ng libu-libong dumalo sa Expo ang One Mindanao. Bida rin ang mga aklat, exciting sights at makukulay na costumes, mga performer at ginawa pang backdrop ng pavilion ang Lake Cebu. Tampok din po ang bagong tourism campaign ng Department of Tourism ng Region 12 na SOX is Next. Tampok naman ngayon po sa Coronadal City ang mga natatanging obra ng mga pinakamagagaling na visual artist ng South Cotabato na nakikiisa sa pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Pebrero. Ayon sa Provincial Tourism Officer ng Lalawigan na si Cesar Sulit Jr., ang month-long celebration ay magtatagal ng hanggang February 26. Tampok din sa exhibit ang paintings at mga sculpture ng mga visual artists ng South Cotabato. Matutunghayan din ng publiko ang world-class designs ng local designers ng probinsya. Pinondohan ng South Cotabato Provincial Government ng higit sa 408,000 pesos ang kanilang Local Arts Month celebration na tinatawag po nilang Tubas Taliambong 2017 na ang ibig sabihin ay Harvest of the Arts. Ang exhibit na yan ay matutunghayan sa KCC Mall of Coronadal City. Masayang ipinagdiwang sa Kiamba, Sarangani Province ang kanilang Timpuyog Festival. Ating silipin ang makulay na fiesta sa magpapatrol ni Bettina Cabacos. Kasaganahan at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng kultura, yan ang pinatunayan ng Kiamba, Sarangani Province sa selebrasyon ng kanilang 69th Foundation Anniversary at 13th Timpuyog Festival. Nitong Martes sa mismong araw ng mga puso, nagpasiklaban ng 6 na mga kalahok sa street dancing competition. Pasado 1:00 ng hapon, inumpisa ng maingay na sayawan sa daan. At nang isa-isa nang pumasok sa Municipal Plaza ang bawat contingents para sa final showdown, nagkasiksikan pa. 6 na grupo mula sa iba't ibang elementary schools ang nag-perform suot ang mga makukulay na costume. Isinalang ang Mamangos Maulana Candog at G. Antonio Elementary School, sinundan ng Salakit Elementary School, Cabales Enerbia Senior Integrated School, Cayopo Elementary School at D. Dimerino Elementary School, Kiamba Central Sped Center at panghuli ang JBT Cain Senior Integrated School at Pedro Buen Elementary School. Napawaw naman ang lahat sa taas ng energy ng mga bata. Dagdag din sa bumuhay sa bawat pagtatanghal ang kanilang naglalakihan at makukulay na props. 170,000 pesos ang pinag-aagawang premyo na nasungkit ng JBT Caing Elementary School. Habang ang Cabales Enerbia at Salakit Elementary Schools naman ang nakapwesto sa 2nd at 3rd place. Dinadayo talaga yung street dancing namin dito dahil nga sa yung fabulous prizes. Nakita mo naman ng mga tao, di ba? Pag sabi mo kasi Kiamba Street Dancing, meron na kasi kaming pangalan sa street dancing eh. Nag-champion tayo sa Kadayawan Festival this year, last year. Sa Kalilangan Festival, di ba alam niyo naman, kami palagi ang champion, first, second, third, kami yun. Kaya talagang dinadayo kami. Halata namang nag-enjoy ang mga manunood, kanya-kanyang pwesto para lang hindi mapalampas ang huling araw ng piyesta. Gaya ng grupong ito na nagsuklob na sa bitbit nilang mga payong. Very good. Enjoy kayo. Masaya ba? Ang 77 years old na mag-asawang Velasco naman, relax na relax sa kanilang pwesto. Taon-taon na raw nilang ginagawang mag-asawa ang makisaya sa Timpuyog. Dito na rin nilang napiling i-celebrate ang Valentine's Day. Bakit nandito kayo ngayon? Manood kami ng Kanina pa umaga hanggang ngayon. Nandito kami sa plaza. Dahil itong pan. Kabado man, pinili pa rin bitbitin ni Jimmy ang kanyang pamilya sa plaza. Masaya naman sa kabila na may mga treat dito pero okay naman. Hindi naman natuloy yung mga banta sa seguridad na Inabangan din sa Timpuyog Festival ang taunang Miss Kiamba. Itinanghal ang Miss Kiamba 2017 si R. Bangkirigo na tinalo ang 11 nagagandahang dilag na pambato ng iba't ibang barangay sa bayan. Naging tatak na ng Timpuyog Festival ang mga libo-libong payong na ginawang banderitas. Pang-akit ito para sa mga turista. Ngayong taon, nasa mahigit 2,000 ang isinabit sa mismong Municipal Plaza. 2,700 to lahat. Pinamimigay. Of course, pinamimigay namin. Ang team namin ngayong taon is A Blessed
place for a blessed people, a continuing journey. Nagpapasalamat kami palagi dahil yung mga kalamidad na yun hindi nakakarating sa amin. DJ Bettina, ABS-CBN News. At yan po ang kabuuan ng mga balitang tampok sa ating mas malawak na pagpapatrol. Hanggang sa Lunes pong muli. Maraming salamat. Magandang gabi, Sock Surgeon!